Naisip mo na ba kung bakit pinipili ng Diyos na magpakita sa mga lugar kung saan ayaw kumingin ng iba? Habang ang mundo ay naghahabol sa katayuan, pagkilala, at impluensya, nilalapitan ng Panginoon ang mga nakalimutang sulok ng buhay. Hindi siya umuupo sa mesa ng makapangyarihan upang patunayan na siya ang hari, kundi lumalapit siya sa mga iniwan ng mundo, ang mga nasaktan, tinanggihan, at sirang-sira sa loob. Sa mga tahimik na lugar na ito, kung saan tila sumisigaw ang sakit at pakiramdam ay hindi nakikita ang mga puso, doon ang pag-ibig ng Diyos ay sumisikat ng pinakamaliwanag. Ganito rin ang nangyari nang inimbitahan si Jesus sa bahay ni Levi para maghapunan. Doon, napapalibutan ng mga taga-kolekta ng buwis at mga makasalanan, ipinakita niya sa mundo ang puso ng Ama. Tinanong ng mga relihiyoso, bakit siya kumakain kasama ang mga makasalanan at mga taga-kolekta ng buwis? Ngunit sumagot si Jesus gamit ang mga salitang kumatagos sa mga siglo. Hindi ang malulusog ang nangangailangan ng manggagamot, kundi ang may sakit. Hindi ako dumating upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Hindi siya umatras sa ating kaguluhan. Hindi siya natakot sa mga kahinaan ng tao. Hindi niya itinago ang mukha sa harap ng saki. Umupo siya sa mesa kasama ang mga imperpekto, upang ipakita na ang biyaya ay umaabot kung saan sumusuko ang relihiyon. Habang marami ang sumusukat ng halaga ayon sa hisura, tagumpay, o ugali, mas malalim ang nakikita ng Panginoon. Hindi niya nakikita ang mga label, nakikita niya ang mga puso. Kung saan nakikita ng iba ang kahihiyan, nakikita niya ang isang kaluluwang karapat-dapat iligtas. Kung saan nakikita nila ang kawalan ng pag-asa, nakikita niya ang isang kwento na handa ng baguhin. Ito ang kakanyahan ng Ebanghelyo, lumalapit sa atin ang Diyos, kahit walang iba na gumagawa nito. Dumadating siya sa mga pakiramdam na hindi karapat-dapat, hindi nakikita, o nakalimutan. Wala sa atin ang karapat-dapat sa kanyang ibinibigay. Hindi natin karapat-dapat ang buhay na walang hanggan, ngunit ibinibigay niya ito ng libre. Hindi natin kayang karapat-dapatin ang kanyang pag-ibig, ngunit ibinubuhos niya ito ng walang hangganan. Hindi natin nakakamit ang kanyang biyaya, at gayon paman, sapat na ito. At kapag tayo ay nadapa, inatakan tayo ng kanyang awa araw-araw. Tulad ng sinasabi sa Panaghoy 3:22 negatibo 23, ang habag ng Panginoon ay hindi nagwawakas, ang kanyang mga awa ay hindi naubos, bago ito bawat umaga, dakila ang iyong katapatan. Bawat pagsikat ng araw ay patunay na hindi pa tayo iniwan ng Diyos. Bawat bagong araw ay tahimik na paalala na ang kanyang biyaya ay patuloy na magagamit. At marahil kailangan mong marinig ito ngayon. Marahil kahapon ay mabigat, puno ng pakikibaka, kabiguan, at pagkakasala. Ngunit ngayon ang awa ng Diyos ay naghihintay na buksan mo ang iyong mga mata at magsimulang muli. Hindi siya umaalis sa iyong kaguluhan. Pumapasok siya rito upang baguhin ito. Hindi niya inaasahan na maging perpekto ka. Ang hinihintay niya lang ay buksan mo ang pintuan. Kung ang mensaheng ito ay tumutukoy sa iyong puso, huminga ng malalim ngayon at hayaan ang presensya ng Diyos na humaplos sa iyo. At kung nais mo maglakad araw-araw sa ganitong mga salita, taos-puso kitang iniimbitahan na mag-subscribe sa channel na ito, i-on ang mga notification, mag-iwan ng like, at ibahagi ito sa isang tao na kailangan mainig ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sa ganitong paraan, sabay-sabay nating ipinapalaganap ang pananampalataya at pag-asa sa mas maraming puso. Ang katotohanan ay ang buhay ay hindi lamang binubuo ng mga maaraw na araw. Pinaghalong tawa at luha, agumpay at pagkatalo, yakap at pagkawala. Sa isang punto, lahat tayo ay dumadaan sa mga panahon kung saan tila hindi matiis ang bigat at ang pananampalataya ay kumikibot na parang mahinang apoy sa hangin. Sa mga sandaling ito, isang tanong ang umaalingaw-ngaw sa puso. Bakit tinapayagan ng Diyos na pagdaanan ko ito? Marahil pinanong mo na ang tanong na ito sa gitna ng iyong mga sakit.
Ngunit paano kung, sa kaibuturan, ang mga kapighatian ay hindi tanda ng pag-abandona kundi instrumento ng pagpipino? Paano kung ang tinatawag mong diserto ay sa katunayan ang silid-aralan kung saan tinuturuan ka ng Diyos na lumakad kasama niya? Lubos na naintindihan ito ni David. Ang pastol na naging hari ay nagsabi sa awit 119, 71, "Naging mabuti sa akin na ako'y pinahirapan, upang matutunan ko ang iyong mga kautusan." Kailangan ng tapang upang makita ang layunin sa sakit, at espiritual na pagkahinog upang kilalanin na hindi nasasayang ng Diyos ang kahit isang luha. Ang mga lambak ay hindi parusa, ito ay mga landas ng pagbabago. Ang mga laban sa hangin ay hindi tanda ng pagtanggi. Ito ay paanyaya na mas mahigit na humawak sa Siya na hindi tayo kailanman iwan. Habang ang kaginhawaan ay nagpapalilimos sa atin sa presensya ng Diyos, ang pagduusa ay nagtutulak sa atin na hanapin Siya ng may kasigasigan. Sa mga maulap na araw natututo tayong kilalanin ang Kanyang tinig. Sa mga tahimik na gabi, nararamdaman natin ang Kanyang aliw. At sa gitna ng apoy natutuklasan natin na Siya ay nasa ating tabi, hinuhubog tayo, pinapalakas, at inihahanda para sa isang mas dakilang bagay. Ang Panginoon ay hindi lamang nag-alala sa pagganggal ng ating mga problema, Siya ay nagmamalasakit sa paghubog sa atin ng isang matatag na pananampalataya, isang tiwala na hindi nakadepende sa mga pangyayari kundi sa Kanyang presensya. Madalas nating hinihiling sa Diyos na alisin ang bagyo, ngunit hindi Niya ito palaging ginagawa. Minsan, pinipili Niya tayong turuan kung paano maglakad sa ibabaw ng tubig. Hindi Niya ipinapangako ang buhay na walang pakikibaka, ngunit tinitiyak Niya na walang laban na ipaglalaban ng mag-isa. Kapag tayo'y nakakaranas ng sakit, naroroon Siya, sa gitna ng lambak, hawak ang ating kamay, kahit na hindi natin ito nararamdaman. Asa hindi nakikitang puwang sa pagitan ng sakit at pananampalataya, lumalalim ang mga ugat. Maaaring hindi mo pa maintindihan ngayon, ngunit bawat luha na pumapatak ay may layunin. Bawat mahabang gabi ay nagdadala ng binhi ng paglago. At bawat nakatagong diserto ay nagtatago ng mga espiritual na kayamanan na ipinapakita lamang sa mga nagpupusige. Ang Diyos ay hindi malayo. Hinuhubog ka Niya, tinuturuan, at inihahanda ang lupa para sa mga tagumpay na hindi mo pa nakikita. Kaya, pag masakit ang nararamdaman at tila maliit ang pag-asa, tandaan, ang pagdurusa ay hindi katapusan ng kwento. Ito ang paraan na ginagamit ng Diyos upang ipakita ang Kanyang katapatan. Hindi Niya hinahayaan ang apoy na lamunin ka, nililinis lamang Niya. Hindi Niya pinapayagan ang bagyo na ilunod ka, kundi upang ituro na sumusunod ang mga alon sa Kanyang tinig. At kapag ang lahat ay tila napakabigat, matutuklasan mo na hindi ka nag-iisa, ang mismong Diyos ay nasa iyong kabi, sumusuporta sa bawat hakbang. Sa harap ng lahat ng ito, may isang makapangyarihang katotohanan na kailangang matatag sa puso. Hindi lang Diyos nanonood mula sa malayo, Kanya kang tinatahak sa bawat detalye ng iyong kwento. Ang parehong Jesus na umupo sa mesa kasama ang mga makasalanan ay pumapasok ngayon sa mga sirang kahanan, sugatang pamilya, at pagod na puso. Ang parehong Diyos na ginamit ang kapighatian ni David para sa paglago ay ginagamit din ang iyong mga lambak upang ipakita ang pag-ibig at layunin. Wala nang nasasayang sa mga kamay ng Panginoon. Binabago Niya ang sakit sa aral, mga luha sa binhi, at kawalan ng pag-asa sa pag-asa. Kapag naramdaman mong tinatanggihan ka, alalahanin na tinawag ni Jesus ang mga nakalimutan na mga kaibigan. Kapag naramdaman mong hindi ka karapat-dapat, alalahanin na ang Kanyang awa ay bago tuwing umaga. Kapag tila binubugbog ng sakit ang iyong pananampalataya, kapit sa pangako na ang kapighatian ay nagdudulot ng paglago. At kapag nais mong sumuko, itingin ang iyong mga mata sa ika'y nangakong hindi ka iwan. Ang Diyos ay hindi limitado sa magagandang salita. Siya ay kumikilos. Inililipat Niya ang mga bundok, pinapakalma ang mga bagyo, at binabasag ang mga pader. Siya ay pareho kahapon, ngayon,
at magpakailanman. Kaya maaari tayong manalangin ng may kumpiyansa. Kapag yumuko tayo at binuksan ang ating puso, hindi lang siya nakikinig, sumasagot siya ayon sa kanyang ganap na kalooban. Maaari nating ibigay sa kanya ang ating kakot, pangamba, at pinakamalalim na laban, dahil wala ni isa sa mga ito ang mas malaki sa kanyang kapangyarihan. Walang peder na hindi niya mabibigo na wasakin, ni bagyo na hindi niya mapapalma. At kahit na tila walang nagbabago sa labas, gumagawa na siya sa loob natin, pinalalakas tayo, at tinuturuan tayong magpahinga sa kanyang mga bisig. Kaya huminga ng malalim ngayon. Isara ang mga mata at hayaang yakapin ka ng presensya ng Diyos. Isipin ang Panginoon na hinahawakan ang iyong kamay at sinasabi, "Ako'y kasama mo." Walang sakit ang permanente kapag inilagay sa kanyang mga kamay. Walang laban ang mas malaki kaysa sa kanyang kapangyarihan. Walang takot ang mas malakas kaysa sa kanyang katapatan. Kapag ikaw ay nagtitiwala, siya ay kumikilos. Kapag ikaw ay nananalangin, siya ay sumasagot, kahit sa mga paraang hindi mo agad naunawaan. At kung pagod ang iyong puso ngayon, tandaan, ang Diyos ang iyong kanlungan. Inangangalagaan niya ang iyong paglabas at pagpasok. Siya si Jehovah Jireh, ang Diyos na nagbibigay, Jehovah Nissi, ang Diyos na lumalaban para sa iyo, Jehovah Shalom, ang kapayapaan na nagpapatahimik sa mga panloob na bagyo. Ang Panginoon ay may kontrol, kahit na tila wala ng kontrol. Huwag matakot, magtiwala, manatiling matatag. At kung ang salitang ito ay umabo sa iyong kaluluwa at nagpapatibay sa iyong pananampalataya, tanggapin ang aking paanyaya ng may pagmamahal, mag-subscribe sa channel na ito, i-on ang bell para hindi ma-miss ang anumang mensahe ng panalangin, i-like, at ibahagi upang mas maraming buhay ang matandaan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang bawat pagbabahagi ay isang binhing itinatanim sa puso ng iba. Ngayon, pag-isahin ang iyong pananampalataya sa akin at manalangin ng tahimik o malakas. Makipag-usat sa Diyos gaya ng pakikipag-usap sa malapit na kaibigan. Siya'y nakikinig, siya'y kumikilos, at ang kanyang presensya ay hinding-hindi ka iwan. Nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo ay sumaatin at sa iyong kahanan. Amen.